Almighty and ever-living God, sanctify these batches with your blessing, that we, who follow Christ the King in exaltation, may reach the eternal Jerusalem through him, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, Lord. Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany, at a place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, "Go into the village opposite you, and you enter it, you will find a third, on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone should ask you, why are you untying it? You will answer, the master has need for it." So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And as they were untying the cord, his soldiers said to them, "Why are you untying this cord?" They answered, "The master has need of it." For they brought it to Jesus, threw their cloth over the cord, and helped Jesus to mount. As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road. And now, as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitudes of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they have seen. They proclaim, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and." Pagkatapos, umuwi sila mananda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinupuri ka namin, Panginoon Hesus. Siya po po namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay sinisimulan natin ang buong linggo ng tinatawag na Holy Week. Ngayon po, ilang beses natin narinig ang Hosana. Hosana sa kaitaasan. Hosana. Tingnan po natin ang imahe ni Jesucristo na papasok sa Jerusalem. Saan po siya nakasakay? Sa kabayo po ba? Sa asno. Bakit hindi po siya nakasakay sa kabayo? Para mabilis. Bakit po kaya? Ang sinisimbolo po ng kabayo nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo ay sumasagisap sa isang pisikal na puwersa at tagumpay sa isang labanan. Ngunit si Jesus ay piniling sumakay sa isang asno na sumasagisap sa abang paglilingkod, isang simbolo ng kapayapaan. In other words, by riding on the donkey, Jesus is bringing forth a message of peace that comes from God to His people. And this scene is the center of the attention. Ang Semana Santa po ay isang linggong pag-ibig na
1 week na napaka-active po natin sa simbahan, itinuturo po ni Jesus sa huling hapunan ang pag-ibig na ito. At pagkatapos ay namatay siya sa krus dahil sa pagmamahal sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad hanggang sa walang hanggan at upang tayo makasama niya sa walang hanggang kaluwalhatian. Let us meditate on this love by meditating on the first day of the Holy Week, today, the Passion Sunday. Malugod siyang tinanggap ng mga tao at tiyak tuwang-tuwa ang puso ni Jesus dahil pinuri siya habang papalipad siya sa Jerusalem. Daang-daang mga naninirahan dito nagpasya sa kanya sa daan na may awit at may dalang sang palma para kung ginawa natin kanina unang bahagi ng misa na naguguni sa kanya bilang isang Mesiyas at tagapagpalaya ng Israel. Ngunit alam natin na maglaon ang parehong pulutong na sumisigaw sa kanya ng ipako sa krus. But because of His great love and He is the heart of the love, even crucifixion, He accepted. Sabi po ni Henry Nouwen, meron po siyang good reflection about love. Sabi niya, he says that if we are to be good lovers, we must exercise the 3 C's. We have to be compassionate and contemplative. Mahusay, makapagin, at nagmumuni-muni. Una, love is competence. Ibig sabihin, kailangan nating maging magaling sa lahat ng ating ginagawa. Kung kayo'y may mabuting kasintahan, kailangan yung magkaroon ng GG, good guys and good girls. Dapat tayong maging mabuting yung may asawa dito. Dapat silang Nagpakasabi ng Porsche Pilato, ibinago sa krus na nagay inilig, natawag sa pagkaroon ng mga yumaw, na may kataparaw na buhay na pag-ibig, umakyat sa langit, narulog sa kanin ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon mo walang pag-ibig at tulong sa nabubuhay at pagkakalay ng tao. Sumasampalataya ng Diyos sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muli ng mga patay na tao, buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, kung kaubang nating taas sa ating mga salamin, ang ating mga panalangin, at alang-alang sa pagpapakasarap na matay ni Jesus, manalig tayong nilingin niya ang ating panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sa iyong awa, tingin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, tingin mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, tingin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatiin ang lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatango lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, tingin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilo
alang-alang sa kanyang pag-aalay. Tingin mo nawa ang pagnalang tinataas namin sa iyo. Gawin mo kami kaisa niya upang amin siyang masundan at may makasalo kami sa kanyang buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Puso at ibig. Pinasalamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niya kami palayain. Sa kamatayan, kinasumungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhay. Kaya kaysa namang kinasasiyapit ang papuri sa iyo, nang walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buwan ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kalooban upang para sa atin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun, iapos sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahan mo para sa iyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinamin. Ito ang kalis ng ating dugo, ng bago at panahanggang tipan. Ang aking dugo na iubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Diosya na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo patinabati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birhen Maria ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso sa San Jose, kaysa ng apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal magmuli sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng Sa
mapalad ang mga inaalayahan sa kanyang pili. Panginoon, Hindi ko dapat patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling niya ako. Pakundangan sa pagkamatay ng mga gawin mo kaming makarating sa aming Panginoon. Pakundangan sa kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo pagpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo muna ang lahat para sa ilang paanyaya. Una, magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy pa rin sa ayos ng ating bahay na langinan. Ikalawa, ipinapaalam ko sa lahat ang pagbabasbas ng mga kalasbas ay gagawin sa patio sa unang bahagi ng misa. Ikatlo, para sa mga gawain ngayong mahal na araw, sa Miyerkules Santo, gaganapin natin ang Prestasyon General pagkatapos sa alas 6 ng isang sa gabi. Wala na po tayong Communal Way of the Cross sa Miyerkules Santo ng umaga. Sa Huwebes Santo, ang Mass of the Lord's Supper ay sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Susundan ito ng Vigil hanggang ika-12 ng ating gabi. Sa Biyernes Santo, sa ganap na ika-12 ng tanghali, ay ang pagninilay sa pitong huling wika. Sa ganap na ika-3 ng hapon, ang Veneration of the Cross ay susundan ito ng prosesyon ng paglilibig. Sa Sabado de Gloria, ang Easter Vigil Mass ay sa ganap na ika-7 ng gabi at agad na susundan ng saludo. Sa Easter Sunday ay regular Sunday schedule. Sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan upang kayo maglumanas ng walang katapusang pagkamatay. Pakundangan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayong may taglay kapayapaan upang ang Panginoon ay mahal